I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako mga bes, mayroon tayong upload videos update. Alam niyo po, si Secretary Gadon, talagang tagapagtanggol ito ni Pangulong Marcos Jr. Kung natatandaan niyo last election, na talagang nagkaroon ng kaso ito guys dahil sa pagtatanggol niya kay Pangulong Marcos Jr. Dahil binabanatan kasi ng isang journalist sa kanyang column, si Madam Robles, no? So, dahil dito mga kababayan, nagmamatsyag ito tungkol dito po guys sa PDEA leak tungkol kay Pangulong Marcos Jr. na kuno legit daw yun yung sinabi ni Bato na Senator Bato na yung document. Samantala naman ang sinabi ng PDEA is wala naman talagang record si Pangulong Marcos Jr. that time at wala silang nakikita sa database. Pero sabi nga ni Senator Bato, kahit siya noong PNP chief siya, wala siyang nakikita. Pero however, sabi niya, hindi naman sinasabi na yung that time na naging PNP chief niya, hindi niya naman sinasabi na mayroon o wala. Pero mga kababayan, makikita natin no sa pagdidinig diyan sa Senado, malinaw na malinaw sa atin lahat na maraming nagre-react. What for na ipagpatuloy mo pa yung investigasyon na alam mo naman ang mga witness humarap na, nandiyan na po yung result ng drug test ni Pangulong Marcos Jr. galing sa St. Luke's. Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez before na actually 2 beses nagpa-drug test ang Pangulo, no? Doon sa akusa sa kanya ni Digong na nagkukukin. So, kaagad-agad na nagulat ang lahat, lumabas sa social media na negative ang Pangulo. Na hindi natin alam, nagpa-drug test pala sa kabila ng akusa sa kanya ni dating Pangulong Digong. So, last election niya na. So, hindi lang po yan guys, makikita nyo din si Pangulong Marcos Jr. license to carry ng isang armas yan, no? So bago ka magkuha ng baril at mag-renew ng lisensya, may drug test po yan. So sa NBI negative po siya. So malinaw na malinaw, no mga kababayan, itong ginagawa ng mga tao na ito ay paninira lamang. Dahil isa lang po ang intensyon nila is pabagsakin si Pangulong Marcos Jr., no? So katulad nga ng sinasabi ko, wala po kayong maibutas kahit katiting. Kahit kasing laki ng mustasa ay butil ng mustasa, hindi nyo kayang pataubin talaga si Pangulong Marcos Jr. Kasi wala malinis po ang kanyang pagkatao. Kung ang sinasabi nyo sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. ay gumagamit, guys, itigil nyo na po yan dahil wala talagang katotohanan, no? At sinabi ni Attorney Gadon, hindi siya papayag na inuutos-utusan na lang kahit sino na si Pangulong Marcos Jr. para magpa-drug test. Hindi niya talaga daw siya papayag. Oo nga naman, di ba? Bakit? Kasi si Attorney Roque, that time, naging spokesperson ni Digong, na sinabi niya din po yan, no? Na sinabi niya, walang sino man na mag-uutos na magpa-drug test yung dating Pangulo at saka yung mga anak niya. So napaka-ano, 'di ba? Napaka-unfair. Nakikita nila si Pangulong Marcos Jr. pero hindi nakikita ni Attorney Roque yung mga sinasabi niya before, no? So dahil dito mga kababayan, panoorin nyo yung sinabi ni Secretary Gadon, at binabase niya ito, mga kababayan, yung kanyang sinasabi doon po, kay Attorney Roque. O, 'di ba? So, kung makikita nyo dito guys, nang gagaliti si Secretary Gadon talaga. Wala siya po tinutumbok kung sinong pinatamaan niya. Pero malinaw na malinaw mga kababayan, alam nyo, ito si Attorney Roque, kung makapagsalita, ang akala mo napakalinis yung puon niya, no? Hindi, nakikita nyo yung iba, pero hindi niya nakikita. Yung sarili niya, at saka yung si dating Pangulong Digong. 'Di ba? Napakatabi lang dila nito Attorney Roque. Sayang binuto ko itong tao nito. Pero dahil sa
ugali niya talagang grabe, yung banat niya sa Pangulong Marcos Jr. Hindi ako bilib sa kanyang pagka-abogado, kasi ang alam ko, ang isang abogado hindi tulad na ganyan na yung bunganga niya parang masinggan, no? Talo pa yung weight po ng manok. Sobrang kadaldalan. So anyway, mga kababayan, alam niyo naman po si Attorney Garon, talagang tagapagtanggol ni Pangulong Marcos Jr. So panoorin niyo to guys, yung kanyang sinasabi. At ito po ay binabase niya sa sinasabi din ni Attorney Roque. At panoorin nyo yung sinabi din ni Attorney Roque. Okay? Hindi ako payag na utusan si President Bongbong Marcos na magpa-drug test every time na lang na magka-come up yung issue na yan, ng chismis na yan. Yan ay degrading sa Office of the President, na basta ka na lang uutusan. Ano ka? Pa-drug test ka, kumiga ka, tumakbo ka, humilik ka. Ganun ba yun? Uutusan mo yung presidente? Teka muna, bakit noong kay Paulo Duterte, nung siya ay vice mayor at inimbestigahan yung tungkol dyan sa drug smuggling na yan, at pinipilit siya na ipakita yung tato na yun daw ay tato ng membership ng isang gang na mga drug lords. Bakit hindi nyo rin pinilit kung talagang naniniwala kayo sa mga chismis-chismis? Anong lumabas nung panahon na yon? Di chismis nga. Bakit ngayon? Papatulan nyo naman yung chismis na yan about drug issue against the president. Nasaan naman ang inyong logic niyan? No? Hindi yung pwedeng utusan ng presidente. Ito naman guys, yung sinabi ni Attorney Roque that time, na naging spokesperson po siya ni Digong, no? So, napaka dito, no? Yung kanyang mga sinasabi. Sabi ko nga, nakikita niya si Pangulong Marcos Jr., pero hindi niya nakikita yung sarili niya na sinasabi niya na walang sinong pwedeng mag-utos na magpa-drug test ang dating Pangulo at saka yung mga anak niya, no? So dahil dito mga kababayan, sabi po ng Inquirer.net, no? Basahin po natin. So kung nakikita nyo mga kababayan, sinabi po ni Attorney Roque that time, President Rodrigo Duterte will not take orders from anyone and will take a drug test if he wants to. Okay? Malacanang said on Thursday, Presidential spokesperson Harry Roque issued the statement after Senator Trillanes the fourth, one of the Duterte's staunchest critics, dared his family to undergo the drug test. Di ba? Ang sinabi po dito guys, no? Nasa kay Pangulong Duterte yon, dating Pangulong Duterte, kung magpa-drug test niya o hindi. Pero walang sino mang makapag-utos na siya po ay magpakuha ng drug test. So very unfair ito, no? Doon sa kanyang banat ngayon, kay Pangulong Marcos Jr., na kailangan magpa-drug test. Pero sabi natin nga, nakikita niya yung iba pero hindi niya kikita yung sinasabi niya. Dito si Attorney Roque. Sabi niya pa dito guys well, hindi ko alam kung anong dapat na i-response dyan kay Senator Trillanes dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na laging pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, Roque said in Palace briefing that time. No. Okay. Sabi po dito, pero ngayon po, hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto po ng magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. See guys? So, ganun din si Pangulong Marcos Jr. Nasa kay Pangulong Marcos Jr. kung gusto niya magpa-drug test o hindi. At walang sino mang tao nautusan na magpa-drug test na kung sino-sino man dyan. Di ba? Halal ng bayan po yan. At saka isa pa, presidente ng Pilipinas at walang sino nagmamando-mando dyan. Kung ikaw ay isang pipitsugin lang, ay wag mo nang gagawin yun. Mapapahiya ka lang. Di ba? Sabi po, the Trillanes on Thursday posted on Twitter accounts the result of his drug test in which he tested negative for cocaine, ecstasy, methamphetamine, morphine, and tetrahydrocannabinol. Agoy, kailangan kaya magpa-drug test ang mga Dutertes? He said in the caption on his Twitter. Alam po natin,
talagang masugid na kritiko ni dating Pangulong Digong ito si Trillanes at maging siya man guys nagpakuha sa drug test. So negative si Trillanes. O di ba? So kailangan magpa-drug test si Digong sana that time. Sabi nga ni Attorney Roque, walang sinong mang tao ang mag-utos na magpa-drug test ang Pangulo dahil halal po siya ng bayan. Ngayon, ibalik natin kay Attorney Roque yung sinasabi niya dito na wala ding karapatan ng sino mang tao na mag-utos-utos na lang sa Pangulong para mag-drug test sapagkat siya po ay halal ng bayan, si Pangulong Marcos Jr. Para sa iyo yan, Attorney Roque. O, di ba guys? Ito po dito binabase ni Attorney Gadon dito sa sinasabi ni ni spokesperson dating spokesperson Roque, mga kababayan. O kayo, ano po ang masasabi nyo dito sa taong ito na sobrang daldal sa social media? Actually, talagang binabanatan niya ang first family. Biro nyo yun? Grabe. So yun guys, ang masasabi ko lang dito is sana tigilan nyo na lang yan. Wala kayong mapapala dahil ang Pangulo, malinaw naman, negative. Walang mga record sa mga database ng PDEA at nagsalita ang St. Luke's. Ay nako, tigil-tigilan nyo. Ang daming problema ng Pilipinas na isosolve pa ni Pangulong Marcos Jr. Tama na yung panggugulo nyo, mga STL. Pwede ba? Tumulong din kayo sa mga kapwa nyo. Puro kayo kuda-kuda, panggugulo ang pinaggagawa nyo. Yung sinasabi natin nga, mga kababayan, dating Pangulo, ngayon nang gugulo. O, di ba? Never forget yan. Biro mo, pinakamataas na official dati, tingnan mo ngayon. So parang ang dating sa akin gusto niyo makabalik sa Malacanang, uhaw na uhaw sa kapangyarihan. Saan kayo makikita niyan? Yun lang naman intention nila Pabagsakin ang Pangulong Marcos Jr. For what? Anong dahilan? Mayroon bang legal basis? Para mapaalis nyo? Wala kayong maibubutas sapagkat malinis ang kanyang pagkatao. Itatak nyo yan sa bato, sa ulo ni bato. Hindi guys, seryoso po tayo, real talk po tayo dito. Wala kayong maibutas. Nakikita nyo yung very hard work ang Pangulo. Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Tapos kayo, panggugulo lang kayo. Wala na lang kayo nagagawa sa bahay nyo, sa mga pamilya nyo. Ang lakas loob nyo kung makapagsalita. Ang sasama ng pag-uugali. So may makikita ang klase mga tao na ito. Naloka ako talaga. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Ano po ang masasabi nyo dito? Kayo na pong balang humusga. See you again guys on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines!